mayamang paglalakbay sa libro na to, Why We Want You to Be Rich. So, ikakapsulize ko po yung 10 chapters from chapter 7 to 17 in this book. And kung hindi pa kayo nakapakinig sa chapters 1 to 6, both in Tagalog and English version, na may mga success stories, sana balikan nyo po at tingnan nyo sa aking both shorts and lalo na sa long versions. Sa chapters na to, 7 to 17, may tatlo pong tinanong ang mga authors na to. Sabi ni President Trump, where do you spend your time? Yan. Ilang oras ka ba sa pakikinig at pagwawatch ng YouTube at mga Facebook na mag-stalk sa mga friends mo? Ilang oras bang nakikinig ka sa mga Congress debate and kung ano-ano pang news sa umaga, hapon at gabi na napaka-toxic? So, salamat po at ikaw ay nagbigay pugay na balikan po ang aking channel kahit po walang mga masyadong balitaktakan dito. And if I post po, nakikita nyo doon kay Ted Filon, kay President Donald Trump, kay Duterte, wala po akong negative na nilalagay. As a trainer at saka as an advocate of life and work balance, dapat po sa umaga at gabi hindi po natin ino-open o binubulaga ang ating mga buhay ng mga negatibong mga news because the world is so noisy. So that's number one, because ang pareho pong resources natin, whether you are rich or poor, pareho po tayo ng oras. That's why, yun po ang tinanong dito sa libro na to. Where do you spend your time and what are you doing for that time spent? Ano po ang mission sa time na, halimbawa, nagsusurf ka sa YouTube, ano ang mission mo? Namamagnify ba ang buhay mo by listening or by watching those things? Kahit nga sa panunood po ng mga telenovela, kung wala namang namamagnify na value yun sa atin, sana hindi rin natin ginagawa yun. Sunod ay, ang resources ng time ay pareho tayo, 24 hours. Meron po akong shorts kasi I happen to read an item in this book na about sa time. Kaya dapat even the time management ay naka-divide po natin. So 8 hours ang tulog, 8 hours ang trabaho, whether or not you are not anymore working, at saka may 8 hours ka sa sarili mo to exercise, to eat your meal, to talk with your family members, and to read and whatever you want to do for yourself. So that is what you call self-loving. So araw-araw po dapat dinidivide natin yan para may life and work balance. I never want to be called retired kasi sa lexigram na naaral ko rin sa libro ni Linda Guzman, sabi niya sa lexigram, pag rinumble mo yung word at mag-ano ka ng meaning na yan, ay yun ang mangyayari sa'yo. You're tired already. Pag sinabing tired ka na sa trabaho, na-retire ka, meaning napagod ka ulit. Retired. So, napakaano po yung mga English term. Marami pong lumalabas na mga hindi. That's why I do not even use the word blessed. Why? The lexigram of blessed is be less. So, maybe you will say abundance. So, pareho po yung time natin, pero rich people do use their time wisely. So, pag ikaw ay nag-a-aspire, ang sunod po na tanong ay, why is money important to you? Di ba?
Of course, ang rich people, pag tinanong mo, pag may pera ka, you are free. You have the freedom to make choices. Kasi kung wala kang pera, di ba, hindi ka makakapunta kung saan, hindi ka makakabili ng mga gusto mong pagkain at mga gamit. So, having money for the rich is to have more choices. Ang gamit ba ng choices ay nakukuha natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Mostly, if you grow up with your parents, syempre yung values na yon ay nakukuha mo sa parents mo. Or from the people who raised you up. Meron po akong kwento tungkol sa isang naging director ng Weather Bureau dito sa Tacloban, Leyte. And he was raised by an SOS, adopted po siya, walang nag-adapt sa kanya na family, so he grew up in that institution ng mga walang parents. But yun na, choices yan eh. So ang pangalawang element ng lambo or pag-succeed o paging mayaman, bukod sa oras na pareho tayo, ay ang utak. Not unless you're demented, you have Down syndrome, meron kang mga intellectual challenges, pareho po. Ang normal na tao, pareho ang oras, pareho ang utak. How we use those faculties ay dapat may mga drivers po tayo at desire at discipline to aspire for greater things in life, di ba? Kaya nga, nandito ka ngayon dahil maybe nag-educate ka at maybe kung ayaw mo na ring mag-risk sa buhay mo, at least ma-expand mo ang influence mo to other people. Pangatlo na tanong is, how can I do anything that I am driven to do in the next how many years left of me, and paano ko i-turn ang mga nagawa ko para sa ikabubuti ng aking mga anak. So may acronym po na ginawa si Robert Kiyosaki dito, ang acronym ng focus. F stands for follow, O for one, course until you become successful. Yun po ang focus niya, ang meaning ng focus niya. So, kung nakapokus po kayo na mag-improve ang buhay nyo, then you use your mind, you use your brain. So, he talks about left brain being analytical. Ito po yung mga lawyer, mga abogado, yung mga accountant, and then the right brain people, those who are in the artistic side. Hindi po ibig sabihin that if you're going to venture and improve your life, analytical ka lang, hindi. Creative. Like for now, kasi I cannot depend on anyone to make, slides for me. Gusto ko na escalate ang aking sharing and education dito sa channel na to. So, I create kasi ayoko rin mukha ko ang nakikita nyo. I want you to focus on the book. So, I change every segment para may iba po at hindi boring po ang aking ang inyong makikita sa aking segment na yan. So, we're about to end. Magti 10 minutes na po. I don't want to overload po kayo. So, 10 chapters na to. 3 lang ang dapat isipin nyo. Nagulat po ako kasi totoo pala yung sinasabi ni President Trump sa kanyang election. In God I trust, and dapat truthful po siya. Yan palang
values na yan ay nakuha niya sa nanay niya. Kung hindi po kayo nakapanood sa aking segment na Nanay, Ikaw ang Suporta at Puso ng Kayamanan, go back to it kasi malaki po ang influence ng ating parents and ating tatay sa atin, nanay sa ating paglambo. Ngayon, kung wala yon, sabi ni author Robert Kiyosaki, maghanap ka ng mentor or some person to mentor you and to lead you para ikaw ay umunlad. I close by saying we have left 11 chapters. Sana mag-comment kayo kung meron po kayong nakabasa din kayo nito and the topics that I left not included in here. In the next segment ay magkukwento po ako sa extensively another 2 persons who became in real life isang electrician at nagbebenta po siya ng bayabas na naging super yaman na ngayon at may-ari na rin ng hotel bukod sa being a contractor in one about the corporation in Palawan na taga-Samar po siya dati at saka isang shoes shine na naging manager sa isang manufacturing firm. But wala na pong time, so the principles and then unahin ko muna and then sa chapter 7 and 17 na to gagawa pa ako ng 2 stories ng success stories na mga tao na kilala ko. Thank you for listening. A subscription will give a prompt on your wall kung ano po yung bago kong topic. So if you want a continuing following of the segments for these books. Malapit na po tayo. Sana matapos ko rin yung 11 chapters in one delivery. Good luck to everyone. I hope you have learned something from this engagement. May the force of the universe be upon you. Amen.